So, bakit ko sinasabing diversionary tactics? Isa na naman ito sa mga diversionary tactics ng mga bata-bata ni Romualdez. Yung ganyang, kung titingnan natin, masyado lang, parang napakasimple lang, di ba? Pababain lang yung age requirement from 40 to 35. Parang simple-simple lang kung titingnan nyo, pero napakahirap niyan. I-amyenda natin yung ating saligang batas, yung 1987 Constitution, at yun na nga, tatlong proseso lang o tatlong metodo lang ang kailangan gawin dyan. Yung People's Initiative, hindi na po pwede yan dahil nagkabukingan na nga nung nakaraang taon yung People's Initiative na si Romualdez din ang puno nun. Yung Constitutional Convention, palagay nyo ba merong sapat na panahon para dyan? Matagal na proseso yung Constitutional Convention. Magtatawag ka nun, tapos mag-i-elect ka pa ng delegado para sa Constitutional Convention para lang sa gustong mangyari ni Paulo Ortega na yan, ni Congressman Paulo Ortega. Alam mo talagang aminin man natin o hindi, desperado yung mga kongresista, desperado para lang sa katuparan yung mga ambisyon nila. Lalo na yung ambisyon ni Romualdez na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Desperado kahit na ano gagawin nila. Pero sa totoo lang, yung mamamayan, desperado na rin Parang wala nang gana, wala nang, marami sa mamamayan natin. Talagang sawang-sawa na sa pinaggagawa, sa mga nangyayari sa ngayon. Magmula nung 2022, nung naluklok si Marcos, ilang buwan lang ang medyo wala naman, parang walang dahil honeymoon ngayon, okay pa sila nung mga Duterte, pero nung ginawa nila yung mga ambisyonan nila, gusto nila lang sa katuparan, at talagang magagawa lang nila yung pagka wala si Duterte, yung mga Duterte, wala na. So talagang ang mamamayan nga, sabi ko, talagang ewan ko, wala nang gana So